Ako muna kayong pinabantay ngayon ni mama. Kasi matutulog nga muna daw siya ngayong hapon. Nakapag ganitong oras mga guys. Ang sarap din matulog. Kaya habang wala naman akong ginagawa mga guys, magtitinda na lang ako dito sa tindahan. Na nakakatuwa nga itong isang customer. Kasi wala na daw siyang cash. Kaya sabi ko, sige i-Gcash mo na lang. Naubusan na daw kasi siya ng Kasi cash. pinangregalo sa jowa. Na speaking of jowa mga guys, nalimutan ko palang replyan yung ka-text ko kanina. Na hanggang ngayon kasi iniisip ko kung ano yung i-reply ko dun sa tinanong niya. Ay, bala na mga guys. Tatawagan na lang natin kasi siya. Nainip din ako sa tindahan. Yan nga lang. Naubusan na pala tayo ng load mga guys. Napaisip nga ako dyan kung magpapaload pa ako sa malapit. Nabuti na lang talaga na nagbukas ako sa Gcash. At nakita ko dito na pwede ka rin palang mag-load. Na nakakatuwa lang mga guys. Kasi kaya pala talaga sa Gcash. Kaya mag-load muna ako sa Gcash. Para magtuloy-tuloy na yung usapan namin. Na mamaya din kailangan ko to. Sobrang galing nga sa Gcash. Kasi alam may chance rin pala akong manalo dito ng Lucky Load. Na kaya palang manalo ng 200k kung mag-load ka at least 50 pesos. Na kung sigurong manalo ako dito, i-date ko na yung ka-text ko mga guys. At hindi yun chow. Pero ang galing, hindi ko na kailangan lumabas para magpa-load. Dahil sa Gcash, instant ang pag-load. Using buy load. Na pwede pang manalo ng 200k sa Lucky Load. Ilang taps lang. Solve natin dito, chow. Kaya kahit sino na siguro mag-text sa akin, o tumawag. Hindi na din mahirapan kasi kaya pala sa Gcash. Safe and secured pa sa lahat ng transaction. At mas malayo pa ang mararating ng araw-araw mong tiyaga with Gcash. Ayun lang. Bye-bye! Ang tagal na hindi nabubuksan yung mga piso net. Yung mga barya, sobrang naipon na din sa loob. Kaya ngayong gabi nga mga guys, samahan nyo muna kami magbilang. Kung magkano nga ba yung kinita ng piso net sa mga ilang buwan na hindi siya nabubuksan. Pagkatapos ko pala makapaglinis ng computer shop, ginawa ko na rin tong 2 balde para makapag-coins out na. Ang tagal ko na ang gusto mag-coins out. Kaso nga lang talaga naging abala. Kaya ngayon lang din talaga nakapag-coins out. Bawat piso net din pala dito. Ilagyan ko na rin ng kanya-kanyang number yung mga susi. Ilang piraso din kasi yung mga piso net dito. Halos magkakapareho lang. Kaya para mabilis nga lang din buksan, ilagyan ko ng number yung mga padlock tsaka susi. Inuna ko na nga tong number 1 na piso net. Kasi dito sila madalas maglaro. Kaya itong piso net nga na to, sobra na puno na rin yung barya. Binuksan ko na din pala yung mga piso net ngayon. Kasi wala na rin kaming pampalit sa mga naglalaro. Maging yung mga nagtutongking, kailangan na din daw nila ng mga barya. Kaya kailangan ko na rin daw magbukas. Shot! Medyo marami nga kayo yung mako-coins out. Kasi ilang buwan nga din silang hindi nabubuksan. Ito pala yung maganda sa piso net. Kahit hindi mo siya madalas bantayan, meron ka pa rin income na pumapasok. Pero syempre mas maganda kung tututukan mo. May nabasa rin pala ako na nag-comment kung kamusta naman yung bill ng kuryente sa mga dami ng computer. Hindi naman din pala ganun kataas. Kumbaga sakto lang. Kada PC nga na nabubuksan ko dito, nalalaglag na yung mga barya sa lalagyan. Kaya yung ibang barya, natakpan na rin yung ibang parts ng computer. Hindi rin kasi maganda yung ganyan mga guys. Kaya kailangan mas maaga na rin tanggalin. Kasi baka masira din yung ibang parts. Lalo na sobrang sensitive din yung mga nasa loob. Ay kapag may nasirang isa dyan, baka yung ilang araw na pag coins out, kulang pa sa pambili ng computer. Chot! Kung mapapansin nyo din pala, halos 5 tsaka 10 na yung mga nakalagay. Yung mga naglalaro kasi dito, mga guys, halos rich kid na. Chot! Kahit tinawag kasi tong piso net, minsan yung machine hindi niya tinatanggap yung piso. Mas gusto pang ihulog yung 5 piso tsaka 10. Pero ayos na din yun, kasi di rin siya mahirap bilangin. Eh kapag pa piso-piso kasi, baka 5 araw pa kami magbilang, di pa kami natatapos. Yung mahirap lang din kasi sa pagko-coins out mga guys, yung pagbibilang lang din talaga ng barya. Kasi sa totoo lang sobrang tagal. Umaabot din kayang yata ng 3 hanggang 4 na oras. At lahat nga ng piso net dito, di naman din para-pareho yung laman. Katulad nga nitong pang-4 na piso net, ilan lang din talaga yung barya. Kapag onti lang yung barya mga guys, ibig sabihin ayaw nila yung computer na yun. Ewan ko ba, kahit brand ko naman lahat silang binili, meron talagang computer na sirain. Kaya dito sa linyang to, eto na yung mga na-coins out namin. Halos nakalahati na nga yung isang balde. Kaya diretso naman tayo dito sa kabilang linya. Pagpasensya nyo na din pala kung medyo maalikabok sa loob. Mamaya na lang din namin siya lilinisin. Focus muna tayo sa pagko-coins out para magkaalamanan na rin kung magkano lahat yung naipon. Wala na kang katakot-takot si ate sa mga kuryente. Kaya sabi ko sa kanya, dahan-dahan siya, baka iba yung makuha niya at magimi-gimi kami dalawa dito. Medyo marami din pala yung kabilang parte. Kasi dito yung tabi ng electric fan. Kaya gusto rin talaga nila pumipwesto dito. Pagkatapos pala namin makapag-coins out sa loob, lumabas naman kami para tignan doon yung sa labas. Kadalasan din pala sa mga customer, gusto rin nila dito sa labas. At yung mga naglalaro nga dito, sila yung mas gusto nila yung tahimik. Kabaliktaran nga. Kasi kapag marami naglalaro sa loob, sabay-sabay din sila nag-iingay.
Pagkatapos nga namin makapag-coins out, dito na din kami sa computer shop magbibilang. Sobrang bigat kasi ng balde mga guys. Kaya di na rin namin kayang dalit sa bahay. Kaya kapag binuhat nga namin yan, saka malaypi pa ako, papunta pa ako sa JBL. Sa pagbibilang nga din kami talaga nagtatagal. Kasi yung mga barya ngayon mga guys, nagkakaiba na lahat sila. May lumang barya tsaka bago. Kaya para nga hindi kami malito, pinaghihiwalay talaga namin yung luma tsaka bago. Kaya mano-mano rin kami talaga sa pagbibilang. Lagi ko nga ang pagbilang ng mga barya. Baka matalo muna ako sa lahat. Pero di mo ako matatalo sa pabilisan ng pagbilang ng barya. Sa pagbibilang din pala, yung pinakasumasakit talaga dito yung likod namin. Kasi ilang oras din kami nakayuko. Pero pwede naman siyang ilagay sa lamesa. Yun nga lang talaga mga guys, sobrang bigat ng balde. Kaya dito na rin talaga kami sa computer shop nakapagbilang. At ito nga yung sinasabi ng karamihan, kapag yung piso nga dumagdag, darami talaga yan. Pero sa pagkakalam ko nga, bawal yung mag-ipon na gantong karaming barya. Kaya bukas na bukas din, ipapapalit ko na rin sa mga nagnenegosyo na kailangan din ng barya. Nagpahinga na nga muna ako ng ilang minuto. At ito na nga yung naging resulta sa kamay ko. Medyo mahaba-haba pa tong bibilakit. Kaya nung mabot din talaga kami ng madaling araw sa pagbibilang. Pagkatapos nga namin mapagtumpok-tumpok yung mga barya, nilalagay namin sila sa plastic para magkaroon siya ng bilang. Para hindi na rin kami malito. Kada plastic nga, nakakabuo kami ng 1,000. At yung mga tagpipiso naman, ginagawa namin siyang 200 para magkasya sa isang plastic. Makalipas nga ng ilang oras sa pagbibilang, ito na yung mga nabilang namin mga guys. Sobrang pagod nga namin ngayon. Kaya sobrang sumakit din yung likod namin. Pagkatapos nga namin makapagbilang mga guys, lumabas na nga muna kami para makahanap ng makakain. Naubos na din kasing lutong ulam sa bahay. Kaya naganap na muna kami na malapit na fast food kung saan kami pwede kumain. At yung mga ibang natirang barya nga yung pangbabayad namin dito. Kaya sa ngayon nga mga guys, kakain na nga muna kami magkakapatid. Kaya sa mga gusto ng mga barya dyan, i-chat nyo lang ako. Makikipagpalit ako sa inyo. Ayun lang. Bye-bye! Sobrang aga ko pala nagising ngayon. Kasing NDRRMC. Update ng update sa cellphone ko. Nakala yata niya jowa niya ako. Kaya lumabas na nga lang din ako ng kwarto. Kasi naaamoy ko na rin yung niluluto sa kusina. Pero may kumakatok nga sa tindahan. Kaya yung tindahan muna yung unahin natin. Ilan bibili yung plastic balloon? Dalawa. Ano pangalan ko? Charot! Sino si Chayot? Ikaw! Charot! Ano? Charot! Chayot? Sino kaya si Chayot mga guys? Chot! Wala din kasing pasok ngayon. Kaya sobrang daming bumibili sa tindahan. At kahit bagong gising ka lang dito, kailangan mahaba na rin yung pasensya mo. Kasi minsan, yung customer hindi mo alam kung saan tinuturo. Kung papunta bang north or south. Pero heto nga daw yung gusto niya. Yung champion yung choco drink. Masarap din kasi to. Hindi rin matabang. Lalo na kung ikukumpara sa ibang choco powder drink. Kaya sobrang dami ring bumibili. Kaya sa mga oras nga na yan mga guys, pinag-iisipan ko na din. Kung magtitimpla na din ako ng champion choco malt drink. Kasi mukhang nangiinggit yata yung bumili kanina. Pero seryoso to mga guys. Minsan, ay madalas pala. Kung ano yung bili ng customer dito, yun na yung kinakain ko. Kaya pumasok muna ako sa loob para makapagtimpla na ng champion. At eto naman si mama, painom-inom lang. Kaya pala wala siya sa tindahan mga guys. Inunahan niya na akong uminom ng champion choco malt drink. Legit kasi talaga tong malasa. At di mo na din kailangan ng asukal. Lasang-lasa mo yung chocolate. Tapos marami pang laman. Kaya habang wala mo nang bumibili sa tindahan mga guys, iinom muna ako ng champion. O ikaw, baka di ka pa nakakainom. Kaya kung wala ka pang choco malt drink dyan, bumili ka na. Pero kung wala ka namang mahanap, available naman yung champion choco malt drink dito sa tindahan namin mga guys. At pagtitimplahan pa kita. Ayun lang. Bye-bye!